Isang araw lang naubos ang 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. Ayon ito sa self-confessed bagman ni VP Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Taliwas na unang ulat na naubos ito sa loob ng 11 araw. At live mula sa Batasang Pambansa, naroon si Willie Delgado Jr. Willie, alam mo kanina nung binanggit niya ng live na sinabing mali yung 11 days ay nagulat ako. Sabi ko, naku patay. Ayun pala, may bawi. Ang nangyari pala ay within 24 hours ay naubos na itong confidential funds. Jack, kung maraming nagulat doon sa balitang naubos lamang yung 125 million pesos na confidential funds sa loob ng 11 araw, mas nakakagulat nga yung ginawang revelasyon ngayong araw na ito ni Ramil Madriaga dahil halos 24 na oras lamang ang kinailangan ni Madriaga para ipamigay o dispatsahin ang ganong kalaking halaga ng pera. Hindi 11 araw, kundi isang araw lang. Yan ang isinalaysay ni Ramil Madriaga dito sa House Justice Committee nang basahin ang kanyang supplemental affidavit kaugnay sa 125 million pesos confidential funds. Pero kasabay ng kanyang pagsasalaysay, mangiyak-ngiyak si Madriaga habang binabasa ang nilalaman ng kanyang 24 na pahinang supplemental affidavit. Dito niya inisa-isa ang kwento kung paano naubos ang 125 million pesos na confidential fund ng OVP noong 2022. Pinambawian niya ito ni VP Sara sa mga tumulong sa kanya sa pagtakbo niya bilang Vice Presidente. December 20, 2022, tinawagan naman siya ni VP Sara para mag-coordinate kay Colonel Dennis Nolasco. May transport daw sila sa San Pablo, Laguna, night trip sa Quezon City at Office of the Ombudsman. Sa kaparehong araw, nagpadala ng mensahe si Colonel Nolasco at pinapupunta sa DepEd ng makapananghali para i-pick up ang pera kay Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng OVP. 4 na bag ang inabot sa kanila ni Acosta na naglalaman ng 30 to 35 million pesos bago sila lumabas sa compound ng DepEd. Sinabihan pa siya ni Nolasco na kumuha ng 1 milyon bilang share. Unang delivery ay sa Laguna sa isang politiko. Saka bumalik sila ng Quezon City sa Nomo Baso sa Tomas Morato para naman kay Attorney Reynold Monsayak. Kinabukasan naman ang delivery sa Office of the Ombudsman para kay dating Ombudsman Samuel Martires. Nang mga sumunod na taon, nabalitaan niya ang tungkol sa 125 million pesos na ginastos ng OVP sa loob ng 11 araw. Wala raw itong katotohanan dahil ang 125 million pesos na confidential fund ay naubos lamang sa loob ng 1 araw dahil ipinambayad sa mga taong tumulong sa eleksyon ni VP Sara na tumakbo sa pagka-Vice Presidente. Jack, matagal-tagal ding isinalang sa pagtatanong si Madriaga dito sa House Committee on Justice kaugnay doon sa nilalaman ng kanyang sworn affidavit. Pero nilinaw ni House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro na pawang clarificatory hearing lamang ang kanilang ginagawa sa araw na ito. Samantala, ito yung pinaka-latest. Kani-kanina lamang ay i-declare ng Commission on Audit na denied yung apila ng Office of the Vice President para dun sa inilabas na Notice of Disallowance ng COA. May kinalaman dun sa 170 o 73 million pesos na inisyuhan ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit. Ito'y kinumpirma ni Attorney Gloria Camora, ang State Auditor 5 ng Commission on Audit. Nangangahulugan ito, Jack, na kinakailangang isoli ng Office of the Vice President ang 73 million pesos na naging subject na inilabas ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit, Jack. Okay, sige Willie, hayaan na namin ikaw makinig ulit dyan sa hearing. No? Maraming salamat, Willie Delgado Jr.